Impormasyong totoo lamang, walang iwanan. DZWB, DZWB, number one, the Tunay na diwa ng Pasko, mag-alay sa ating kapwa, lalo't ipinagpala, tayo ay magmahal nang wala ang tunay na Pasko ay tayo. Ano man ang ginagawa natin, ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. The full unpresidential broadcast service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time. O balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman. Impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Our broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila. Radyo Pilipinas 1, 738 AM. Oras natin 8 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. Mga Mark, Popsi, pati mga Popsis ng Monty. DWXI, himpilan ng mabuting balita. Himpilang pinagpala. Ayon kay Pangulong Marcos, ang estilo ng pamumuno ni Carter ay nakaangka sa paniniwala, pagiging makatao at pagsusulong ng interes ng mga mas nangangailangan. Si Carter ay isa rin anyang tagapaglingkod na nagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran sa mga lugar na nangangailangan nito. Dagdag pa ng Pangulo, nagsilbing modelo rin si Carter para sa paggawa ng mabuti na pinatatakbo ng pagmamahal sa kapwa nito mamamayan sa halip na politika at personal na interes. Si Carter, ang ika-39 na Pangulo ng Amerika, ay pumanaw sa edad na 100. Siya rin ang kauna-unahang naging Pangulo na umabot sa nasabing edad. Kasama mo sa palasyo ng Malacanang, Radyoman 5, Chanel Salazar, Tatak Arimen, DZXL 558. DZXL, pulso ng Isa ang patay habang dalawang sugatan matapos mamaril itong isang pulis sa Makilala, Cotabato at Davao del Sur. Radyoman Ebs Abam ng Arimen, Cotabato. Walang habas na namaril ang isang aktibong pulis na pasahero ng isang pampublikong sasakyan ng Mindanao Star Bus kung saan isa patay, dalawa sugatan na naganap alas 2:30 na madaling araw sa highway ng Barangay Batasan, Makilala, North Cotabato. Ayon sa report, kinilalang suspect na si Police Corporal Alfred Dawatan Sabas, may asawa na katalaga sa Police Station 7 General Santos City Police Office. Samantalang kinilalang nasawing biktima na si Renaldo Bigno Jr., may asawa security guard residente ng City of Flortam, Barangay Batasan, Makilala, Cotabato. Hindi pa nakontento ang suspect matapos ang krimen at namaril muli ito ng kanyang kabaro sa detachment ng 1104th RMF B11 sa bagay ng Barangay New Pond, Magsaysay, Davao del Sur. Sugatan sina Police Corporal Kent Maurit Pamahos at Patrolman Russell Lab Tapia na mabilis ding isinugod sa bahay sa gamutan. Agad nagkasal ang hot pursuit operation ng PNP na nagresulta sa pagkakaaresto sa suspect. Napagalaman na lasing ang suspect at nag-aaway noon sila ng kanyang asawa. Nasa tangkapan na ng Magsaysay Municipal Police Station ng suspect at posibleng matatanggal sa serbisyo matapos ang insidente ng pamamaril, patay. Kasama mo sa DXMY 90.9 Aramen, Cotabato, Radyo Maneb Sabang, Tatak, Aramen. Prinsesa kahapon na sinimula ng pagbubukas ng Jubilee 2025 Pilgrims of Hope sa pamamagitan ng isang prosesyon mula sa San Miguel Arcangel Parish patungo sa Immaculate Conception Cathedral. Pagkatapos ng prosesyon, sinundan nito ng banal na misa sa katedral na pinangunahan ni Bishop Socrates Misiona, obispo ng Puerto Princesa. Sa kanyang humiya, hinimok ng obispo ang mga mananampalataya na maging daluyan ng pag-asa sa iba. Sa kabila ng mga hamon na nararanasan sa buhay, tayo umano'y inaanyayahan na maging tagapagdala ng pag-asa sa sambayanan. Ako, si Wilmar Abraya ng Super Radio Palawan, nag-uulat sa Super Radio DZWB,
dapat totoo. Hataw sa hapon! Tindahan ng paputok na nakakumpiska rin ng ipinagbabawal na paputok gaya ng piccolo at iba pa. Ito si Boy Gonzales para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Pamaril naman ng mga pulis sa magkahiwalay ng insidente sa Cotabato at Negros Occidental. Iniimbestigahan na ng Internal Affairs Service ng PNP. RH number 52, Edniel Parosa. Edniel. Romel, sinimula na ng PNP Internal Affairs Service ang moto-proprio investigation. Sumagdayumpay na insidente ng pamaril ng mga pulis sa holiday season. Nauna rito ang Christmas Day shooting sa Pulpanda, Negros Occidental, kung saan sangkot sa uhan ng 604th Regional Mobile Forces Battalion na si Police Corporal Armin Alanza. Matay sa investigasyon, nagugat ang insidente ng mauwi sa pagtalawang paninita ng suspect sa pagbili ng alak ng mga biktima. Matay sa baril ang 21 anyos na construction worker, habang sugatan naman ang kanyang 52 anyos na ama na napalitan itong suspect. Samantala, Disyembre 28 naman sa kilala Cotabato, nakaparilin ni Police Corporal Alfred Serpas, ang kapwa pasahero ng bus na si Reynaldo Bigno Jr. Sinasabing nagtalo muna sina Sabas at kanyang misis sa loob ng sasakyan na pampasaherong bus bago na ito ng suspect ang galit ito. Kasasakay pa lamang na security guard, nasugatan din sa insidente ang dalawang pulis sa isang checkpoint ang magpasakloro sa kanilang driver ng bus dahilan ng palitan ng putok ng dalawang panig. Ayon kay IAS Inspector General Todo Dulay, hindi kukonsintihin ang makikitang paglabag ng dalawang pulis na pawang arestado maharap sa kaukulang kaso. Ito si Edniel Parosa, nagugulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, salamat. rin po ang daan ng mga bakterya at infeksyon. May binikulo siya. Kaya pala yung, kung simpleng acne nga lang na makita mo doon sa may ilong mo, medyo kailangan pidaw-pidaw ka na. Paano pa yung tamaan ka ng Yes. sa mukha mo? Sino bang kapitbahay ng mukha mo? Eh, nasa bungo ko kakamo. Eh, yung utak. Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. At napapanood sa ating Facebook Live broadcast. Sa inyong hanapin at KSK TGRI. Kaibigan sa kalusugan. May cancer at cirrhosis. Magaling na. Decades of excellence in broadcast communication. EBC, Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Aso. PCEC 1052 sa Mega Manila, WIN 1080 sa Northern Luzon, ECEL 1260 sa Southern Saga, UYFX 1305 sa Visay, at DXET 1224 sa Southern Mindanao. Ito ang Radyo Atin. Mabilis, malakas, pumapagaspa. Oras natin, 2:22 in the afternoon.